ang ating mga kababayan na nagpapakahirap araw-araw. Ako magsusuporta sa mga taong makakatulong sa bansa natin. Yung mabibigyan tayo ng sapat na trabaho, sapat na pagkain, magiging comfortable lahat, diba? Hindi yung puro bukot, puro kurap. Kung tutusin, sa tingin niyo po ba, sasapat talaga yun? At wala bang ibang paghuhugutan ng gobyerno para maibigay sa tao? Kahit ubusin mo ang pera ng gobyerno, kahit mangutang ka ng husto, magiging kulang pa rin yan eh. Dapat 5 taon nang nasa political beat ang mga magko-cover ng palasyo at dapat hindi bababa. Nasa 5 taon na. As a whole, dapat nasa 5 taon ka na nagka-cover. Kung hindi mga kadonatics, hindi ka na makakapasok sa Malacanang. Hello mga kadonatics! Kilala nyo naman ang idol natin si Ivana Ilawi. Well, recently, may vlog siya patungkol sa mga farmers. And some clip of that vlog mga kadonatics, pinutol at in-upload ng mga fans niya at nag-viral. And of course, as a whole, nag-viral talaga yung vlog niya. At ang isa sa mga videos na ating panunuorin mga kadonatics ay yung part of the clip na nag-viral. And this video mga kadonatics is a message. Probably, I would say, indirectly pointing to the President and his administration. Tara, panoorin natin. Sinasabi ko sa inyo, bumoto kayo ng tama. Huwag kayong boboto ng isang taong sa tingin nyo hindi kayo siguradong may magagawa sa bansa natin. From senators to mayors to everyone. Lahat yan, dapat maingat tayong boboto. Dapat pag-aralan natin yung mas mapapaganda ang bansa natin at mas tututukan talaga lahat. Hindi lang dapat ang magpapakayaman ka. Ay, kamusta naman ang bansa natin? Hindi lang tama talaga yung sinabi niya mga kadonatics. Halos lahat ng mga politiko ngayon, hindi ko nilalahat kasi may mga matitino pa rin. Nagpapayaman na mga kadonatics. Kaya nga ang sabi doon sa quotation, or I could say a political maxim, pag nagigipit, sa politika kumakapit. There are few artists mga kadonatics, ha? Sikat na mga artista noon. Tapos, nung hindi na sumikat, tumakbong pagkapolitiko. Ngayon, mas yumaman. Iba ang politika mga kadonatics. Yayaman at yayaman ka, depende na lang sa'yo. Yung 1 million every day, every month mga kadonatics, makukuha mo yan sa politics. Kaya halos lahat gusto niyang tumakbo ng politics ngayon. Pansin yung mga kadonatics, nagpapatayan pa ang mga tao dahil sa politika. Sa kongreso lang yung mga congressman dyan, nako, ang gagara ng mga sasakyan. Mga outfit nila, nakawan sa kaban ng bayan ang nasa isip nila. At kamusta naman yung mga taong nagtatrabaho araw-araw sa hirap? Yun dapat ang bigyan natin ng focus. Ang ating mga kababayan na nagpapakahirap araw-araw. Ako magsusuporta sa mga taong makakatulong sa bansa natin. Yung mabibigyan tayo ng sapat na trabaho, sapat na pagkain, magiging comfortable lahat, diba? Hindi yung puro bukot, puro kurap. Puro kurap, tama. Yung mabibigyan ng trabaho, anong ginawa ng administrasyong ito? Ayuda, ayuda, ayuda. Ang next clip natin panonoodin mga kadonatics, tinanong si Bongbong Marcos kung may huhugutin pa ba tayong paayuda. Ay nako, hindi masagot-sagot yung napakasimple na tanong. At ang sinabi ni Ivana dito mga kababayan, it's an indirect message to the President, to the government. Sa vlog niya kasi, ang nasalamuha ay yung mga poorest of the poor. Or maybe, shall we say, below average. At itong mga taong to mga kadonatics, sila yung first hand na nakaka-experience ng tagutom, ng korupsyon, something like that. Kaya, grabe yung hinaing nila sa gobyernong ito. Ilang beses na silang nananawagan sa government. Especially yung sa mga bulay mga kadonatics na tinapo na lang. Bakit? Dahil hindi sila napapansin ng government. Ang maganda sana mga kadonatics, yung mga small farmers, dapat bilhin yan ng government yung mga kita nila, yung mga proceeds nila sa pagpa-farming. Tapos ibibenta yan sa market na subsidized na ng government. Ewan ko pa anong ginagawa ng MSMEs ni Bongbong Marcos. I salute Miss Ivana for telling the truth. Matulungan talaga natin yung mga taong nagtatrabaho. Nagpapasalamat kami. Gusto ko gamitin yung aking platform para ipakita talaga sa inyo yung tunay na nangyayari sa bansa natin. Hindi siya puro ganda. Ito po talaga ang realidad. At of course, hindi yan pansin at hindi yan malalaman ng mga taong nasa itaas. Kasi yung mga namumuno natin mga kadonatics, I don't think
iilan lang sa kanila naka-experience ng ganito. Mayayaman yan, lumaki yan with silver spoon. Kaya yung heart nila mga kadonatics, hindi yan for the poor. Hindi nila maiintindihan yung nasa baba nila kasi yung kasalamuha nila everyday, yung mga katulad din nila. We will pray for a better leader. Let's go. Ito mga kadonatics ang next video natin. Pakinggan mabuti ang sagot ng BBM dito patungkol sa ayuda. Kasi, ay nako, kung may maiintindihan ka, then good for you. Kung wala, then we're in the same boat. Let's watch. Unang mga sinurvey ay sa ayuda. Survey sa ng ayuda. concern ng tao. Katulad po ngayon, 1,000 pesos per individual na sa Metro Manila. Grabe no? May 1K pa lang Metro Manila. Every person ha? 1K. And ang pinaka-malaki is 4,000. Grabe, ayuda talaga ang government na ito. Sabi nga ni Tatay Digong, this administration is ayuda, ayuda, ayuda. But yung administrasyon ni Tatay, build, build, build. Totally different. Ito. At 4,000 ang pinakamalaki sa isang pamilya. Kung tutusin, sa tingin niyo po ba, sasapat talaga yun? At wala bang ibang paghuhugutan ng gobyerno para maibigay sa tao? Kasi ayuda-ayuda na naman yung talaga, plataforma ng gobyernong to. So sabi ni Katunying, bakit 1K lang? Dagdagan nyo naman. Kulang yung 1K na yan. Per month ba ata yan? Kulang na kulang yan. At some point, mauubusan talaga tayo. Ngayon, mas malaki pa yung nautang niya. Nautang ni BBM ha? Kaysa 6 years ni Tatay Digong, 3 years pa lang siya ngayon. Lumubo yung utang ng Pilipinas. Ganon. Ayuda a little, kurap more. Let's go. Mungutang na tayo, talagang sabagay. Actually, sa sitwasyon ng pondo, kung titignan natin yung mga statistics, kaya pa siguro natin mangutang as compared sa mga ibang bansa. Ngunit kailangan talaga natin yung distribution pati ng pag-distribute ng ayuda, hindi ba nagka-problema nung nakaraan? Yun na lang siguro ang ayusin para hindi maging political, lalo para papasok tayo sa eleksyon. Wala talagang plano, ayuda talaga. Baka yung mga kakampi lang na makakuha. Alam nyo na yung mga nangyayari pag nasa ground level. Yun naman, basta't maiwasan siguro yun. Pero kahit anong gawin mo, kahit ubusin mo ang pera ng gobyerno, kahit mangutang ka ng husto, magiging kulang pa rin yan dahil hindi naman maring habang buhay nagbibigay ng cash ang pamahalaan. Wala namang gobyerno may kaya niyan Alam mo naman pala. So, ba't mag-ayuda-ayuda pa? Do something. Continue yung mga proyekto ni Tatay Digong. Kasi yung ayuda-ayuda mga kadonatics, yung 1K na yan, useless talaga yan. Useless. Gumastos ka na, wala pang pakinabang. Aanhin mo yung 1K a month. For what? Metro Manila pa lang yan. What about the whole Philippines? Diba? I hate to hate him mga kadonatics, pero iba talaga Wala talaga akong magawa. Kaya ngayon, lahat ng mga mainstream media vloggers na against sa kanya, hinahabol na. Damay na ang mainstream media. May bagong rules sila sa mga mainstream media ngayon. Alamin kung ano. Pumalag ang ilang mga mamamahayag sa bagong accreditation guidelines ng Presidential Communications Office o PCO para makapag-cover sa Malacanang. Pero hindi pa naman daw ito pinal ayon sa ahensya. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Patay. Pumalag na ang government. You know what? What makes us different from communist country? May freedom of press tayo mga kadonatics. Walang media blockage. Parang unti-unti na tayong pumunta doon sa pagka-komunista. May pagka-martial law mga kadonatics. Let's go. Status quo o hindi mo na itutuloy ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa pagbibigay ng accreditation at re-accreditation sa Malacanang beat reporters at crew. Ito ang naging tugon ng Presidential Communication Office matapos makipagpulong ang Malacanang Press Corps kay PCO Secretary J. Ruiz at ibang PCO officials kaninang umaga.
Tingin kasi ng ilang mamamahayag, diskriminasyon at nagbabadyang pagsikil sa press freedom ang ilang probisyon ng bagong guidelines. Kabilang dito ang sinabing dapat 5 taon nang nasa political beat ang mga magko-cover ng palasyo at dapat hindi bababa. Nasa 5 taon na. As a whole, dapat nasa 5 taon ka na nagka-cover. Kung hindi, mga kadonatics, hindi ka na makakapasok sa Malacanang. Well, Net25, I think, bago pa yan, yung Billionaire Channel, hindi na makakapasok. Yung SMNI, of course, hindi na yan. Ewan ko yung UNTV, I think matagal na yan. Pero ito yung guidelines nila bago, mga kadonatics. Pati mainstream media na against sa kanila. Sa 5 taon ang kumpanyang kinabibilangan nito. Maraming baguhang news organization ang tatamaan nito, kabilang na ang Billionaire News Channel. Sa statement ng Malacanang Press Corps, kailangan din daw linawin ng PCO ang probisyon sa false reporting na isang ground umano para tanggalan ng accreditation ng isang news entity. Baka raw kasi magamit itong rason sa pagtatanggal ng wala namang malinaw na dahilan. Wow! So ngayon na sinasabi nilang false reporting na. Isa yan sa mga dahilan nila, pinakadahilan, false reporting. Kasi masisira daw Malacanang. Sirang-sira na, mga kadonatics. Sa isang programa sa radyo kaninang umaga, sinagot ni UC Claire Castro ang issue. Hindi pa naman daw pinal ang guidelines at kaya raw ito ginawa ay para sa seguridad ng palasyo. Sinabi din, Patay, seguridad ng palasyo. Hindi pa pinal, pero I think ipafinalize na yan bago ang eleksyon. ng PCO na bukas naman ito sa mga opinyon at suhestyon ng Malacanang beat reporters. Pinasusumiti ng position paper ang MPC patungkol sa accreditation rules para sa mas malinaw at katanggap-tanggap na guidelines. Napagkasunduan din ang dalawang panig na magtutulungan para makamit ang integridad ng pagko-cover ng Malacanang beat. Sa huli, pinaninindigan ng Malacanang Press Corps na poprotektahan ang interes ng mga miyembro nito. Palalakasin ang self-regulation ng mga media group at itataguyod ang independent, critical at ethical reporting. Para sa agenda, I think isa sa mga nag-propose nitong mga kadonatics, itong si Castring. Palagi kasi siyang nasupalpal mga kadonatics, especially magtanong na yung journalist sa Net25. Parang hindi niya alam yung sagot, like nabubulol siya and something. Kaya gusto lang nila yung mga media na mamanipulate nila like ABS-CBN, PTV5, GMA, name it. Yung mga media na, ay nako, kung mag-reporting mga kadonatics, parang Panginoon yung Malacanang. Sabi sa comment dito, tingnan nyo modern day martial law. Ay nako, di ba? What can we expect from this government? Lahat ng against sa kanila, whether mainstream media ka man, ordinary vloggers ka, ordinary citizen ka, pag against ka, jail ka. Anyway mga kadonatics, maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Please mga kadonatics, hit that subscribe button. Bye-bye.